Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay Huwebes, August 6, 2026. Ako si Stanley Gahete at ito ang balitang A to Z. Religious leader Apollo Kibuloy, formal nang hiniling na i-extradite ng US government kaugnay sa sex trafficking, fraud at iba pang kaso. Bilang ng nasawi sa bagyong Maymay, umakyat na sa 6 katao. Ang latest sa galaw ng bagyo, alamin. Kasi kapag nagtaas po tayo ng pamasahe, automatic na rin po magtataas ang ating presyo ng serbisyo at ng mga bilihin. Transport Group, humihiling ng taas pasahe, bunsod ng mataas na presyo ng petrolyo. Sa palakasan, EJ Obiena muling nakasungkit ng gintong medalya sa International Pole Vault Meet sa Germany. Alex Ayala umabante sa third round ng Canadian Open matapos talunin si Alicia Parks ng US. At 5 taon, isang misyon, balitang A to Z, naghandog ng Healing Art Workshop sa Children in Conflict with the Law sa Antipolo. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Formal nang hiniling ng United States sa Pilipinas ang extradition ni detained Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natanggap na nito ang request at naipasa na sa Department of Justice. Naharap si Kibuloy sa mga kaso sa California kaugnay ng umano'y sex trafficking, child sex trafficking, fraud, bulk cash smuggling at iba pang krimen. Ayon sa US prosecutors, gumamit umano ang grupo ng mga pekeng visa charity operation para makalikom ng pera at pondohan ng marangyang pamumuhay ng ilang church leader. Ayon sa DOJ, 2 ang posibleng opsyon ng pamahalaan. Tapusin muna ang mga kaso ni Kibuloy sa Pilipinas o pansamantala siyang isuko sa US para sa paglilitis. Kasalukuyan nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail at naharap din sa non-bailable qualified human trafficking at sexual abuse cases sa bansa. Sinabi naman ni Senator Risa Hontiveros na dapat madaliin ng DOJ ang proseso para managot si Kibuloy sa mga kasong inihahain laban sa kanya sa 2 bansa. Nagsilbi rin si Kibuloy bilang spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nakakulong na sa The Hague sa the Netherlands. Mga ka-ATZ, kumunti na ang mga lugar sa Northern Luzon na nasa sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 habang patuloy na lumalayo ang bagyong Maymay. Ayon sa Pag-asa, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Isabela, Quirino at ilang bahagi ng Cagayan, Nueva Vizcaya, Aurora, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Huling namataan ng bagyo 150 km silangang hilagang silangan ng Etiague, Isabela. Kumikilos ito ng pasilangan, timog silangan sa bilis na 35 km per hour, taglay ang hanging 45 kph at bugsong umaabot sa 70 kph. Inaasahang patuloy panghihina si Maymay at posibleng maging remnant low pagsapit ng gabi o madaling araw ng Biyernes. Samantala, magdudulot ng malakas hanggang matinding pag-ulan ang bagyong Maymay at habagat sa ilang bahagi ng Luzon hanggang Linggo po, August 9. Pinaghahanda ng mga lokal na pamahalaan laban sa posibleng baha at pagguho ng lupa. Kaya naman ingat po mga ka-A to Z. Kaugnay po niyan, hindi bababa sa 6 na individual ang nasawi. Bunsod ng bagyong Maymay ayon sa mga paunang tala ng Philippine National Police. Sa Benguet, patay ang 2 cook ng isang kainan nang gumuho ang lupa nitong Huwebes. Narito ang ulat. Pulwala ka, so. Ayun, oh.
Patuloy na humahagupit ang bagyong Maymay sa malaking bahagi ng bansa at nakakaapekto sa kabuhayan ng marami. Sa press conference ng Philippine National Police ngayong Huwebes, hindi bababa sa 6 na tao ang naiulat na nasawi. 2 sa nasawi ay sa La Trinidad, Benguet matapos matabunan ng lupa ang isang bulaluhan. Nasa kusina ang mga cook nang gumuho ang malambot na lupang 4 na araw nang naulanan. Pinalikas na ng mga otoridad ang mga residente sa kalapit na lugar dahil sa posibleng banta ng panibagong landslide. Habang nasira rin ang mga pananim ng gulay at mga strawberry, bunsod ng patuloy na pag-ulan. Samantala, 2 naman ang nasawi sa rockfall at landslide sa Rodriguez Rizal, malapit sa Wawa Dam sa Barangay San Rafael. Habang may isa namang nalunod sa Luna, La Union at isa pa sa Alaminos, Pangasinan. Gayunpaman, nilinaw ng PNP na bineberipika pa ang mga iniulat ng mga nasawi. Samantala, lubog naman sa baha ang mga taniman ng mais sa talong sa Bungabon, Nueva Ecija, batay sa mga kuha ng isang magsasaka. Paano po kaya yung mga aning mais pa niya, no? Dahil pang di nakakaani, oh. Apektado na ang mga kabuhayan ng marami dahil sa walang humpay na pag-ulan at pagbabaha. Ayon sa Office of Civil Defense, apektado na ang aabot sa 80,000 residente o halos 24,000 pamilya sa 7 rehiyon sa bansa. Bunsod ng bagyong Maymay, naunang bagyong Luis at pinalakas na habagat. Nananatili naman ang nasa 7,000 individual sa halos 40 evacuation center. Idineploy na ang aabot sa 800 tauhan ng PNP para sa disaster response. Habang tiniyak naman ng DSWD na may nakapreposition ng family food packs at standby funds para sa mga apektadong pamilya. Itinaas naman sa full alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa epekto ng bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Malacanang, inatasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya na tiyakin ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Naka-standby na rin ang rescue personnel at equipment ng MMDA. Nakipag-ugnayan na sa ang ahensya sa mga Disaster Risk Reduction Office at 17 local government units sa Metro Manila. Halos 1.8 milyong piso naman ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance. Naipamahagi na rin ng DSWD ang family food packs, ready-to-eat food at sleeping kits sa mga apektadong residente sa Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna. Mananatiling nakahold ang hiling ng taas pasahe para sa mga public utility vehicle habang patuloy ang pagdinig ng LTFRB. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, maaaring lalong pataasin ng dagdag pasahe ang naitalang 6.2% inflation maging ang presyo ng mga bilihin. Paliwanag pa ni Lopez, hindi lang pasahero kundi mga produkto rin ang inililipat ng transport sector. Habang wala pang desisyon, naglatag ang DOTR ng ayuda para sa mga driver at operator. Kabilang dito ang 2,000 pesos na uplift assistance kada pamilya, pag-waive ng PITX terminal fees hanggang Disyembre at libreng terminal fees sa 86 SM Transport Terminals. Pinag-aaralan din ang toll discount o exemption para sa provincial buses. Maglalaan din ng 1.5 bilyong piso para sa amortization assistance sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Habang dismayado naman ang Manibela sa hindi pag-aproba ng fare hike pero tinanggap nito ang mga inilatag na tulong. Nilinaw naman ng kagawaran na hindi lahat ng PUV ay sakop ng 12 peso fuel subsidy na may limitasyong 30 litro kada araw at hindi sapat para sa mga bus. Alam natin pag nagtaas tayo ng pamasahe, it adds to inflation. Kapag nagtaas po tayo ng pamasahe, hindi lang po magtataas ang inflation, automatic na rin po magtataas ang ating presyo ng serbisyo ay ng mga bilihin. Kasi nga po ang transportasyon is hindi lang po, transportation is not about moving people only. You also move commodities.
Wala pang itinakdang petsa kung kailan matatapos ang fuel subsidy program para sa mga public transport worker. Ayon sa Malacanang, itutuloy ang tulong hanggat kailangan ito ng mga driver at operator. Itinaas na ng pamahalaan sa 12 peso kada litro mula sa 10 pisong subsidy. Tinatayang makatitipid ng hanggang 7,200 pesos kada buwan ang bawat kwalipikadong driver. Habang ipauubaya naman sa Department of Transportation ang pagpapaliwanag kung bakit hindi naaprubahan ang 20 peso subsidy na inirerekomenda ng LTFRB. Nangako rin ang palasyo na rerepasuhin ang mga reklamo tungkol sa kakulangan ng partner gasoline station at iba pang problema sa implementasyon. Sa kabila nito, binatikos ito ng ilang grupo dahil hindi umano lahat ng apektadong sektor ay nabibigyan ng tulong. Hanggat kailangan ng tulong ng ating mga kababayan sa transport sector ay mananatili po ang pagbibigay po ng ayuda. Sa ngayon ay hindi pa po na ipapakita kung gaano ang itatagal. Nakahanda ang depensa ni Vice President Sara Duterte sa pagharap sa impeachment court sa susunod na linggo ng mga dating disbursing officer ng Office of the Vice President at Department of Education bilang testigo ng prosecution. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, nasa korte ang desisyon kung ituturing ang mga ito na hostile witnesses kaugnay sa akusasyong misuse of confidential funds laban kay VP Sara. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sa tingin ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol, magiging mainit ang pagpapatuloy ng presentasyon sa Article 1 kaugnay ng misuse of confidential funds sa susunod na linggo. Makarami pa sa Pinas sina dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Empleyado sila dati sa OVP at saka sa DepEd. So it is assumed na meron silang adverse interest. And because of this adverse interest, the House Prosecution Panel can ask the court to declare them as a hostile witness. Ang hostile o labag sa loob na testigo ay kaiba sa karaniwang inihaharap sa witness stand dahil mas malaya ang pagtatanong sa mga ito. Pwede kang magtanong ng leading questions at pwede mong i-impeach yung testimony at yung credibility ng witness in open court kahit na witness mo yon. Magugunitang sa testimonya ng dating Land Bank Show Boulevard Branch Manager na si Violeta Constantino kay Gina Acosta na kapangalan at siya rin ang tumanggap na encashment ng cheque ng OVP na nagkakahalaga ng 225 million pesos kada isa o katumbas ng kalahating bilyong piso sa pagitan ng December 2022 at July 2023. Isiniwalat din ni dating Land Bank DepEd Branch Manager na si Nenita Campuzano ang 3 cheque ng DepEd na nagkakahalaga naman ng 37.5 million pesos ang bawat isa. Anya, nakapangalan ito kay dating DepEd Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda at in-encash mula February 2023 hanggang July 2023. Sinabi ng dalawang dating Land Bank Branch Managers na kakaiba o hindi pangkaraniwan ang pag-encash ng ganito kalalaking halaga. Hindi rin nila alam na confidential funds ang mga ito. Una nang sinabi ng depensa na kanilang rerespetuhin ang kabilang panig sa pagpresenta kina Acosta at Fajarda. Kailangan pa nilang i-qualify yan and the court will have to declare them as hostile witnesses. Handa rin nilang sagutin ang opinyon ng mga dating Land Bank Branch Managers na sinasabing hindi pangkaraniwan ang pag-encash ng mga cheque ng OVP at DepEd sa pagpapatuloy ng paglilitis. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nangangamba ngayon ang daan-daang pamilyang katutubong Aita sa Capas Tarlac na mawalan ng tirahan, sakahan at lupang minana pa sa kanilang mga ninuno dahil sa planong Pac Silica Hub sa New Clark City sa Tarlac. Sa isang press conference sa Kamuning Bakery Cafe sa Quezon City, inihain ng grupo ang kanilang pangamba sa posibleng pagkawala ng kanilang lupang ninuno, sakahan, kabuhayan at pagkakakilanlan. Anila, nag-aalok umano ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA ng 300,000 pesos kada ektarya na may pinakamataas na 1.5 bilyong pisong kabayaran. Kinwestiyon din ng mga opisyal ng barangay ang umano'y kakulangan ng konsultasyon dahil direkta raw nilalapitan ng mga magsasaka nang hindi dumaan sa lokal na pamahalaan.
Aminado naman si Capas Mayor Rosela Rodriguez na kulang pa ang detalyeng ibinigay sa lokal na pamahalaan tungkol sa Pacsilica at sa mga posibleng kaugnay na proyekto. Dahil dito, maghahain ng Capas sa LGU ng position paper kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa BCDA para humiling ng moratorium. Sinibak ni DPWH Secretary Vince Dizon ang District Engineer ng Camarines Sur, 1st District Engineering Office matapos ang isang road crash sa Del Gallego, Camarines Sur. Inalis sa pwesto si Engineer Ramon Anselmo Calagos dahil sa umano'y kakulangan ng warning signs at traffic safety devices sa bahagi ng kalsadang ginagawa sa Barangay Magais. Epektibo nito Miyerkules ang pagpapalit sa District Engineer batay sa memorandum na may petsang August 5. Nauna nang inatasan ng DPWH ang lahat ng district at regional office sa buong bansa na higpitan ang pagpapatupad ng road safety requirements habang pinaimbestigahan din ni Dizon kung may iba pang opisyal at contractor na dapat panagutin sa insidente. Samantala, kasabay nito ininspeksyon ni Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo ang dredging sa Sagup Grip gamit ang bagong excavator para sa paglilinis ng iba pang mga sapa, ilog sa naturang lungsod. Not just once, but twice, muling nagpasiklab si EJ Obiena matapos masungkit ang ikalawang sunod niyang gold medal sa Germany. Nangibabaw ang Filipino pole vaulter sa International Stabhochsprung meeting sa Jock Grim matapos lampasan ang 5.83 meters. Parehong nakapagtala si Obiena at Qatari pole vaulter na nasabing sukat pero nanaig si Obiena sa counterback. Nag-bronze naman si Ersu Sasman ng Turkey matapos mag-clear ng 5.77 meters. Ito na ay ikapitong gold medal ni Obiena ngayong season at ikalawang sunod na titulo matapos ang panalo niya sa Halberstadter. Sinubukan ding lampasan ni Obiena ang season best na 5.93 meters pero hindi naging matagumpay. Aminado si Obiena na hindi naging madali ang kompetisyon dahil sa mga problema sa warm-up at mga unang attempt. Pero masaya siyang nairaos ang panalo habang patuloy ang kanyang pagbabalik forma matapos maapektuhan ng mga injury noong nakaraang taon. Kaya naman, congratulations EJ at mabuhay ka! Susunod, Police Staff Sergeant hinatulan ng guilty ng Quezon City RTC dahil sa kasong robbery extortion. At Alex Ayala umabante sa third round ng Canadian Open matapos talunin si Alicia Sparks ng US. Abangan ang buong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hinatulan ng guilty ng Quezon City Regional Trial Court ang isang police staff sergeant sa kasong robbery extortion na naganap noong 2023. Kaugnay ito sa pangingikil ng 100,000 piso sa isang biktima kapalit ng pagpapalaya sa misis niya na nakadetain dahil sa isang kaso. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Guilty ang hatol ng Quezon City Regional Trial Court sa isang police staff sergeant kaugnay sa kasong robbery extortion. Humarap sa media ang asawa ng biktima na siyang kinikilan ng naturang pulis. Misis ko nakulong sa isang kaso. So itong Police Quezon City na ito nag-alok na kung hindi ko daw siya mabibigyan ng halagang 100,000 piso i-hold niya daw yung release order ng misis ko. Lumapit sila sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group kaya nagawa ang entrapment sa naturang pulis noong taong 2023. Mahigit 3 taon naming inilaban ng kaso na to. Nagbaba ng desisyon ng korte na guilty ang Police Quezon City na to. So malaking pasasalamat ko. Tauhan ng Quezon City Police District ang naturang pulis. Ayon sa QCPD, noong 1 taon ay formal nang nasibak sa serbisyo ang pulis matapos maharap sa kasong administratibo. Kaya ang warning po natin sa lahat po ng ating kapulisan na dahil hindi po tinotolerate ng QCPD ang ganitong mga maling gawain, ay gawin po kung ano yung tama, pairalin ang disiplina at integridad sa ating trabaho. Makukulong ang nasentensyahang pulis ng 2 hanggang 8 taon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Nasabat ng Negros Island Region Police ang mahigit 15 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled na mga sigarilyo sa port area ng Barangay Looc, Dumaguete City. Sa isinagawang anti-smuggling operation nitong Martes ng gabi, hinarang ng mga operatiba ang isang green truck na may kargang 263 master cases ng sigarilyo. Ayon kay Police Office Chief Police Brigadier General Romano Cardino, walang naipakitang kaukulang dokumento para sa mga kontrabando. Naharap ang mga suspect sa paglabag sa Republic Act No. 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy ang pinagmulan, destinasyon at iba pang posibleng kasabwat sa umano'y smuggling operation. Inakusahan ni dating Buhay Party List Representative Lito Atienza si Senator Loren Legarda na ginamit umano ang impluwensya nito para maaprubahan sa Kongreso ang solar franchise ng anak ni si Representative Leandro Leviste. Ayon kay Atienza, inalok umano siya ni Legarda ng 10 milyong pisong government funding para sa kanyang mga proyekto, kapalit ng suporta sa aplikasyon ni Leviste. Sinabi ni Atienza na tinanggihan niya ang alok at umatras sa usapan. Giit niya walang sapat na impluwensya noon si Leviste para makuha ang boto ng mga mambabatas, kaya ang kanyang ina umano ang kumilos para maaprubahan ng franchise. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman sina Legarda at Leviste sa posibleng plunder at graft cases. Kasama na ang bigong pagtupad sa mga power supply commitment na may halagang mahigit 10 bilyong piso kaugnay ng mga solar energy contract. Wala pang pahayag mula sa kampo ni Legarda at Leviste kaugnay ng bagong alegasyon ni Atienza. Well, it's very clear na aprobahan yung prangkisa, not because of the young Leviste. He had no credibility to swing that vote. Pero the mother, the senator, did work hard to get her influence felt para makumbinsi yung mga congressmen na bumoto. Posibleng mawala ng 67 bilyong pisong kita ang gobyerno kapag itinaas ang tax-exempt ceiling at inalis ang minimum corporate income tax sa maliliit na negosyo. Kaya naman para bumawi ang pamahalaan, balak ng Department of Finance na buwisan ang plastic sachet at sando bag at itaas ang buwis sa matatamis na inumin at sin products. Bahagi ito ng Progress Tax Reform na posibleng makalikom ng 112.4 bilyong piso. Samantala, inaasahang bababa ang presyo ng bigas pagsapit ng panahon ng anihan sa Setyembre ayon sa Department of Agriculture. Dadami umano ang lokal na supply habang nagsisimula ang pag-aani sa mga pangunahing rice-producing area. Pero posible namang tumaas ang presyo ng ilang gulay dahil sa pinsalang dulot ng mga bagyo at tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga taniman. Umabante na sa third round ng 2026 Canadian Open si Alex Eala matapos talunin si Alicia Parks ng United States na naunang nagpataob kay Eala sa Australian Open sa unang bahagi ng taon. Sabay sa may ingay na Filipino crowd sa Sobe Stadium sa Toronto, bumawi ang Filipina tennis star matapos mawala ang ikalawang set. Binalikan ni Eala ang control sa deciding set at tinapos ang laban sa loob ng 1 hour at 51 minutes. Nagpasalamat naman si Eala sa mga Pilipinong patuloy na sumusuporta sa kanya sa bawat laban. Kaya naman, congratulations sa Alex at tuloy-tuloy lang ang magandang laban. Sa aming pagbabalik, 5 taon, isang misyon. Balitang A to Z, naghahandog ng healing art workshop sa Children in Conflict with the Law sa Antipolo, Rizal. Huwag bibitiw, tutok lamang sa Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, napapanahong usapin ngayon ang mga kabataan na sa murang edad ay tila naliligaw ng landas at nakagagawa ng hindi tama.
Tulad na lang ng Children in Conflict with the Law na nasa pangalaga ng CSWD Antipolo. Pero imbes na tuluyan silang itulak palayo ng lipunan, bakit hindi natin subukang maging bahagi sila ng kanilang pagbabago? Yan po ang misyon ng Balitang A to Z sa ika-5 anibersaryo ng programa. Ang Balitang A to Z Special Report ni Kim Salinas. Batay sa pagsusuri ng datos mula sa Juvenile Justice and Welfare Council, tumaas ang bilang ng children in conflict with the law sa taong 2025 na umabot ng 8,674 na kaso mula sa 4,383 na kaso noong taong 2024. Pero ano nga ba ang pinagdaraanan ng mga CICL sa loob ng isang DSWD shelter? Bilang paggunita sa ika-5 anibersaryo ng paghahatid ng makabuluhang impormasyon at napapanahong talakayan gabi-gabi ng Balitang A to Z, napili ng ating programa na bisitahin ang mga batang minsang nadapa na ngayon ay bumabangon. Sa atin sa Balitang A to Z, bukod sa ibinabalita lang natin yung mga insidente ng karahasan mula sa mapupusok na kabataan, bakit hindi natin sila i-meet kung nasaan sila ngayon at subukan natin na maging bahagi din ng kanilang paghilom. Binisita ng news team ang hamaka o habong na maunlad na kabataan sa Antipolo na nagsisilbing kanlungan ng mga batang naligaw ng landas at nasa pangangasiwa ng Social Welfare Department ng lungsod. Bit-bit ang imbitasyon ng paghilom, pagbabago at pag-asa. Lahat po yan sila ay may common denominator, ika nga, no? They are all belong sa mga dysfunctional family. They don't have the support. Nandyan sila but emotionally wala sila. Kasama ang partners mula sa Young Artist Studio, handog ng Zoe Broadcasting Network Incorporated ang isang art healing workshop. Layunin nitong ipatukla sa mga bata ang kanilang angking galing at ituon ng pansin sa sining. Masaya yung part na yun kasi for a moment, nakalimutan nila kung ano yung kalagayan nila. Tapos nakatutok sila dun sa papel. Kung titingnan mo sila ngayon, nag-share sila, pakitaan sila. Baka kasi puro na lang naririnig nila is puro negative yung nagawa nila. Pero in making an art, parang it's a way for them na may maganda pala akong nagagawa pa rin. Bukod sa drawing, handog din bilang parte ng values formation ang pagbabahagi ng salita ng Diyos na hatid ng Living Word Community Church. Magastos ang repair, kaya hanggat maaari bago sila gumawa ng mga bagay-bagay na gagawin nila sa kanilang mga buhay, pag-isipan nilang mabuti kung ito ay makakatulong sa kanila in the present as well as sa kanilang future. Ang hangarin ko na lamang ay tanggapin nila ang Panginoong Yesus at maranasan nila yung habag, biyaya ng Panginoon sa kanilang buhay at may pagpatuloy nila yon. At syempre, mayroong ding kantahan, kainan at bigayan ng giveaways, kabilang ang cupcake mula sa Lemon Square. Yung past nila at yung present nila talagang magkadikit lagi yan kasi Pero laging tatandaan siyempre kung merong pagsubok na pinagdaanan, pagsubok lang yan, dapat dadaanan lang siya. Kulayan natin yung buhay natin. Minsan tayong nadapa, kulayan natin ulit paglabas natin or habang nandito, gawin nating inspirasyon yon. Ang hope natin ay mapakita na hindi natin sila sinusukuan, na sinusubukan natin silang maging gabayan patungo sa paghilom at maging isang kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. Part of their healing process kasi through this art, dito lang namin nakikita or minsan nabubuksan yung pusong mga hindi nila nabubuksan through words. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa international civil servant na si Kofi Annan. Sabi niya, ang bawat bata ay karapat-dapat mabigyan ng pantay na pagkakataon
sa buhay. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!